Hello, good afternoon, good morning, good evening, saan man kayo naroon. Hello po, ako po si Bino. Andito naman po ako para po mag-open up po sa journey ko sa pag-hospital ko po. Tumutunog po yung mga gabay ko. Humingi kasi ako ng gabay kung anong dapat gawin at anong dapat sabihin. Kasi sa totoo lang po ngayon, drain na drain po ako. Andito naman po yung maniacal na tinanggal ho siya sa energy ko, pero ayaw talaga niya kong bitawan kasi kumbaga ako ho yung nagdadala ng swerte sa kanya, kaya ayaw niya ako tanggalin. Pero ayaw ko talaga sa kanya kasi napakabigat niya. Ayaw ko magdala sa burdens nila na hindi naman para sa akin. Kasi sa lahat ng mga sitwasyon na ginagawa na sa mga taong inatake nila, matagal na ho silang gumagawa ng ganyan. Ngayon ako lang ho yung pinakala siguro na magagamit bilang hospital woman na makakunik sa kanila, na mag-i-end na po ho yung mga ano nila. Hindi magandang gawain nila na pag-absorb ng mga good light ng mga tao na hindi na kayanan yung atake nila kasi matindi ho yung mga atake nila. Ngayon po kasi ako, ginabayan ho ako ng Diyos kahit nararamdaman ko po yung mga hilo-hilo, mga energy drain. Kasi ang dami talaga na mga nakakonect po sa akin. Ang dami po nag-i-evil eye sa akin, mga babae. Naiinggit. Hindi naman ako kaingit-inggit kasi napakasimple ko lang akong tao. Tingnan naman. Kahit nga sa pagmumukha ko, hindi naman ako pangit, pero hindi lang ako photogenic. Kinaingitan po ako ng mga kaaway ko sa spiritual. Ginagaya ho nila kung ano pong pamustura ko, ano po yung dating ko, kitananita ko. Meron lang ako plastic surgery, maging ako lang. Kaya lang hindi nila ako makukuha nila yung sa mukha ng mukha ko. Pero yung good energy ko po at yung light ko po at yung purpose ko, kahit kailan hindi ho nila makukuha yun kasi nasa light po ako. Taimtim po ang pananampalataya ko sa Diyos. At isinusurrender ko po ang sarili ko sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ho nila, hindi ho nila makukuha yung kung ano yung binigay sa akin ng Diyos. Kasi ginagamit ko sa kabutihan. Hindi ko ginagamit para lang sa kasamaan, para sa sariling interest lang, para mag-take advantage ng lahat ng mga tao nakapaligid sa akin o sa mga taong kinainggitan na kagaya nila, naiinggit sila sa kapwa-tao. Pag halimbawa, mayaman pa sa kanila, mas sikat pa sa kanila, mas maraming kaibigan pa sa kanila. Naku, hindi ho ako ganyan. Hindi po ako katulad sa mga nakaaway ko sa hospital na ganyan po ang ano nila. Ang purpose po sa buhay nila, kaya ho sila napunta sa kadiliman. Katulad po ang nakakulit ngayon sa akin, ramdam ko po yung energy drain. Kasi itong demonyong to, ayaw talaga ako iiwanan. Kagabi po, nag-dreams po ako na kinasal ulit ako kinasal ho ulit ako sa dreams ko, pero I cancel and rebuke that. Sa Diyos lang ako sa Diyos lang ako kinakasal, hindi sa dreams, hindi sa mga demonyo. Sarili ko ibinibigay ko sa Diyos. Kung magpakasal ako sa Diyos, hindi sa mga demonyo. Actually ho, married na ho ako ngayon, pero ewan ko ba bakit ako napili ako maging isang chosen ones ni Papa God. May asawa naman ako. Hindi ko naman kailangan magpakasal sa mga spiritual, pero talagang napili ako na mapunta sa spiritual na hindi ko inaasahan. Ilang beses na ako ginasal sa mga spiritual para lang mapunta ako sa kadiliman dahil sa light na binigay sa akin sa Diyos. Pero hindi ko hayaan yun kasi ayaw ko talaga mapunta sa kadiliman. Hindi ko po pinangarap yun. Hindi ko rin pinangarap na magkaroon po ako ng kapangyarihan para lang gamitin sa kasama. Hindi po yun ang gusto ko. Simple lang ako tao, hindi ako mayaman, pero may mabuting puso po ako kung sa totoo sila, may mabuting puso po ako. May simpatya po ako sa kapwa-tao na kahit naabuso na, kahit na yung mga tao nagtitake advantage na sa kabutihan natin, wala, ganun pa rin. Tuloy pa rin ho tayo. Ako kasi ho, kasing tao na pag nakita ko yung tao na nahihirapan, parang ako ho yung nakakaramdam ng ganun kasi alam mo na, ayaw ko umiyak. Ayaw ko umiyak. May nakunik ko sa akin na gusto ko umiyak. Ayaw ko umiyak. Hindi dapat iyakan. Malakas ako. Kasi ako, madali ako matouch ba. Pero, hindi ako maramot na kahit na walang ako, tutulong pa rin ko. Katulad ng sa spiritual ko, tumutulong po ako sa mga tao sa spiritual na maawikin ho sila para ho magamit po sa kabutihan po yung mga kapangyarihan nila. Kasi marami na po pala ang tinawag ng Diyos, pero konti lang ho ang sumagot sa kabutihan kasi mas pinili ho nila maging masama, na mas mag-enjoy sila sa pagkipagtalik,
pag-abuso, pagnanakaw, pag business swap, energy swapper. Hindi man ho maganda yun kasi kung ano man yung ibinigay sa tao na purpose, sa kanya lang ho yun. Dapat, kung ano yung purpose na ibinigay sa yun, dapat yun lang din. Pero kung pinili mo mapunta ka sa kadiliman at gusto mo ang lahat ng mga purpose ng mga tao, hindi ho maganda yun. Kung katulad ng mga kaaway ko ngayon, kasi mas matanda pa ako sa kanya, di ibig sabihin, yung mga bloodline niya, mas unang-una pa sa na ipinanganak. Halimbawa, yung nanay niya, yung nanay ng nanay niya, yung lula ng lula, ganon. Ganon wala ho lang gawain nila. Ngayon, napunta na sa kanya, at ako naman hindi ko na-expect na papunta rin sa akin kasi na-weaken lang ho yung spiritual calling ko. Nung nag-30 plus na ho ako, mga 30, I think 38, 39, mga ganun po kasi ano na ako ngayon, mga 44 na ako ngayon eh. Na-open na to start noong 2020 yata. Pero nakilala ko na yan sila na 2019 sa dating apps. Hindi ko na-expect na ganun ang sitwasyon. Pero nakakonect na yan sa akin mga 2020 na yata. So, hindi ko na-expect na mapili ako. Pero nung bata pa ako, marami na akong nararamdaman na kakaiba. Pero hindi ko lang siya binigyang pansin kasi nung time na hindi pa ho awaken. Pero malakas na ho yung pakiramdam ko. Yung observation ko sa mga tao, na kung ano ugali nila, yung ganun. Malakas na ho yung sense of ano ko. Pero may experience din po ako na bata pa po ako, muntik ho ako madasagasaan kasi takbo ako, galing akong school, inutos ako ng teacher ko nung elementary ako na bumili sa may tindahan. Eh, yung tindahan nagkarap na ng school namin, eh, kalsada yung sa gitna. Akong bala, kalsada yung ano ba, pagitan. Ang galing ako ganit ako sa room namin, takbo ko papuntang labas. Eh, hindi ko inisip kasi dahil sa nga sinabi sa teacher ko, magbilisan ko daw. Takbo ko ng takbo, papuntang tindahan, buti na lang ho. Hindi ako nasagasaan ng tricycle kasi ang lakas ng impact ng tricycle papunta sa akin. Noon, may angel po pala ako na nakasalalay po sa akin na nakabantay po sa akin ng bata ako. Talagang namutla ako. Namutla ako pumunta sa tindahan. Ikaw yun. Sabi mo naman yung may-ari na tindahan na matanda ba yun o bakla ba yun na? Namutla daw ako. Ako ba daw yung muntik na masagasa? Dahil lang inutos na ako sa hairpin kasi nung time na yun may yun sa eskwela namin ay may United Nations yata yun, parang may mga ganong program ba. Eh, inutos na akong bumili doon sa tindahan. Ako naman takbo. Talagang wala akong pray ng takbo. Bunti na lang. Tinulungan ako ng angels ko na nakabantay sa akin ng bata pa ako. Hindi ako nasagasaan kung nangyari na, patay na ako, hindi na ako makikita ngayon. Talagang namutla talaga ako ng bata pa ako ba doon. Bumili ako sa tindahan, sabi nila ng may-ari ng tindahan. Ikaw yun, namutla ka. Ikaw yung muntik na masagasaan. Ang mukha mo putlang-putlang. Nanginginig talaga ako sa sa takot talaga noong time ng bata ko. Naalala ko talaga yun. Tapos, parang walang nangyari. Nanok ko lang din. Parang relax ako. Pero hindi ko sinabi sa teacher ko na muntik na ako maganon. Pero yung mga tao sa kalsada, nagpanik na shock na nagsigawan sa sitwasyon. Buti na lang yung tricycle din. Hindi rin kumbaga hindi rin sila na disgrasya. Pero talagang thanks God talaga ng time na yun. Tsaka yung angels ko na tumulong sa akin ng bata pa ako. At least, parang ngayon, inopen ko ngayon lang nung time ngayon ko lang inopen ho yan sa buong buhay ko. Parang gumaan ho yung pakiramdam ko. Parang, alam mo yung kaluluwa mo. hindi mo alam kung saan napunta. Parang bumalik sa'yo ulit na gumaan ang pakiramdam mo kahit may magdi-drain sa'yo ngayon. Alam mo yung ganun. Tapos, ngayon sa sitwasyon ko po ngayon, kagabi na may dreams po ako. Tapos before po ng dreams ako, nagnubi na po ako ng maaga, alas 8:30 yata, nagnubi na ako. Kasi alam ko kasi matagal akong magnubina. Nagnubi na ako ng maaga para mga 30 minutes, maghakbat na lang po ako. Ganun ginawa ko. Mga alauna yata, pumunta na ako ng sigaan ko kasi tapos na akong magnubina, tapos na akong maghakbat. Nag-prepare na ako sa akin kasi may basa-basa pa yung buhok ko ba. Nag-ano ako sa higaan ko nanood ako ng YouTube. So, nung papunta na akong, yung demonyo naman nakakonect na sa akin. Ginaganon na yung mata ko, gusto na akong paidlipin. Alam mo yung kakaiba din yung demonyo yung kumukonect sa akin eh.
O talaga ngayon, ang libog-libog ko talaga. Mararamdaman mo yung kalibugan ng mga demonyong to. Kaya kayo may mga may calling dyan, mag-ingat ho kayo, huwag ho kayong papayag na ma-absorb ho kayo kasi yung mga demonyong kampo ng kadiliman, kumukunik ho yan sa parts natin, dito sa brain, sa eyes. Halimbawa kung ikaw magaling ka mag-isip, magaling ka ng strategy na kung anong gano'n, pwede ho na nakawin yan, pwede ka rin ho na susunod ng maganda para maging ganun ka. Tapos, itong mata ko, lagi ho nagkaroon po ito ng kasi binablind nila ako, hindi ako makatingin ng maayos kasi inatake ho lang mata ko na hindi ko sila makikita kasi gusto ko talaga sila makita sa totoo lang, kaya lang, inanuhan nila, binablock nila yung mata ko na tinutusok nila para hindi ako makita. Pero malakas ho yung third eye ng pakiramdam ko po. Yun. Third eye ng pakiramdam ko. Ang lakas talaga na mararamdaman ko yung pag gusto na kasi medium din po ako Papapasok yung enerhiya na gustong mag-medium yung sasanib sila. Mararamdaman ko talaga kasi alam mo yung biglang may papasok tayo tapos hindi makapasok siya, lalabas ulit. Parang nahihilo ka kasi may lumabas hindi makapasok ng maayos. Kaya mag-ingat ho kayo kasi pwede ho kayong mga energy swapper ho yan, tsaka Disney swapper. Yung halimbawa yung hindi maganda yung, kasi demonyo sila, gusto nila tanggalin yung pagka-demonyo nila, gusto nila yung light mo kasi mabait ka. Ganyang style nilang gagawin nila, may ritual sila ginagamit dyan. Kaya mag-ingat ho kayo sa may mga calling dyan, huwag ho kayong papayag na matalo ho kayo sa ganyang sitwasyon. Kaya ako talaga, lagi ko talagang pag may kumukunik sila sa akin, ito talaga number 1 ninyo, yung brain ninyo, kayo ng dasal na magprotekta sa inyo kasi pinaka number 1 kasi ang utak na mag-ritual sila para maano na yung utak mo na hindi mo kayang protektahan sarili mo. Kaya mag-ano kayo ng prayers po na hindi kayo mapasukan kasi galit sila sa akin kasi tignan mo ang katik ng ulo ko. Galit mo sa akin kasi hindi ko ako makontrol kasi lalaban po. Yung utak ko kasi lumalaban ho kasi yung utak ko na kahit anong gagawin, kahit nasa trabaho ko. Kasi nga hindi ako makapagsin sa trabaho ko kasi maportahan ko lang yung brain ko, yung crown chakra ko. Minsan naman pag hindi ko naportahan sarili ko, talagang mararamdaman ko yung atake. Kaya pag naramdam ko ng ganun, balik agad ako sa prayer. Kahit hindi na ako makonsentrate sa trabaho ko. Basta tuloy lang po ang laban, kahit nahihirapan, tuloy po ang laban. Kasi part po ito sa journey ng pag may calling ka Kahit minsan, nakakainis na, alam mo yung nakakairita, nakaka-stress kasi gusto mo lang, maging tahimik, mapayapa, yung walang disturbo ba. Kaya lang, syempre, napili ka sa ganitong sitwasyon, kaya ako tinanggap ko kasi ito, kahit nahihirapan ako, kaya tuloy lang po ang laban. Minsan umiyak na ako kasi pag hindi ko talaga kaya yung, halimbawa, yung nangyari sa nakaraan na ang kati talaga, kahit anong gamot ko na mga gamot galing sa paramasin, talaga nawawala, kahit anong dasal ko, anong hampas, andyan talaga kasi nung time na yun, matindi talaga yung full moon talaga. Hindi lang isa nang nagre-ritual, marami ho sila. Tapos, tawag ito, tayo kasi, dapat na yung bangko po kasi may manyak na naman. Tapos, tawag ito, matindi ho na sila, babae lalaki, grabe ho sila, basta makuha na ho gusto nila. Kasi, ngayon ho kasi, na ako na ho ang nakakonect sa kanila, hindi na ho sila makalapit sa ibang tao. Kumbaga, hindi na ho masyado umiepekto yung nila kasi, inihiling ko kasi sa Diyos na tama na ho kasi kawawa na ho yung mga tao na pinapatay nila, ninakawan nila dahil lang sa inggit nila sa mga light, tapos sa dark. Pero mo yung isang babae dyan na wala siyang pakialam kung siya ng buhay ng kamag-anak niya, basta lang ma-defeated lang niya ako. Nagre-ritual siya, ang kapalit nun, pwede kamag-anak niya, pwede pamilya niya. Pero dapat pag ganyan sitwasyon, kung siya lang gumagawa, dapat sa kanya na lang sana ba, para matahimik siya. Kasi halimbawa, yung pamilya niya, wala namang alam, o hindi gumagawa ng ganyan. Tapos yan siya, hindi siya pwedeng pagsabihan. Dapat siya na lang sana ang mag-suffer, at saka yung binabayaran niya, sila na lang sana ang maapektuhan ba, ang tamaan ba. Wag na lang ho yung ibang tao. Pero wala ho tayong magagawa.